Sige kapatid, tatalakayin natin ang isang bagay na madalang pag-usapan ng mga lalaki, hindi man lang ng malakas. Malamang sinabi na sa'yo na maging tagapagbigay, tagapangalaga, ang lalaking may plano. At oo, mahalaga lahat yan. Pero ang totoo hindi palaging yung nakukuha ang atensyon niya, ang siyang nagpapanatili ng damdamin niya. Hindi lang ito tungkol sa lakas, alindog o itsura. May mas malalim, mas tahimik na bagay. Isang bagay na ayaw niyang aminin kahit sa sarili niya. Kasi habang madalas nakikita ang mga babae bilang emosyonal na komplikado, may mga nakatagong trigger o mahihinang punto nga na kadalasan hindi napapansin ang karamihan sa mga lalaki. At kapag hindi mo to napapansin, ikaw ang naghahabol kung kailan dapat kang manatili sa lugar. Nagsasalita ka kung kailan dapat manahimik, nagbibigay ka kung kailan dapat umatras, at siya ang humihila palayo. Hindi dahil hindi ka sapat, kundi dahil sobra ang ibinibigay mo, pero yung maling bagay. Pero kapag natutunan mong kumilos ng iba, kapag tumigil kang mag-react at nagsimulang mag-obserba, kapag tumigil kang magpatunay at nagsimulang ipakita ang tunay na sarili, doon nagaganap ang pagbabago. Doon niya nararamdaman ang isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Doon ka nagiging lalaki na hindi na kailangang maghabol kasi ikaw na ang pamantayan. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 10 sa mga pinakanakakaligtaang psikolohikal na switch sa isipan ng babae. Hindi ito mga panlabas na tricky. Ito ay mga malalim na emosyonal na pattern. At kapag naintindihan mo to, titigil ka sa paghula. Titigil sa pakikipagnegosasyon. Magsisimulang mamuno gamit ang tahimik na kapangyarihan na mas malakas pa sa kahit anong pick-up line. Kaya kung naramdaman mo nang ginagawa mo ang lahat ng tama pero palaging walang sagot, kung nakita mo nang nawawala ang interes niya nung sobra kang nagpakita ng pag-aalaga, o kung nagtaka ka kung bakit yung ibang lalaki kahit di gaanong nagsisikap ay may naiwan pa ring malalim na marka, ito ang gising mo na dapat. Sige, umpisa tayo. Una, ang isang emosyon na sinusubukan niyang itago pero hindi niya magawa kapag kasama ka. Tawa siya, balewalain niya, gagayahin niyang parang apektado siya, pero may isang emosyon na madalas nararamdaman ng mga babae kapag kasama ang isang partikular na klase ng lalaki. At kahit gaano kalma, kumpiyansa o kontrolado ang itsura niya, hindi niya ito maitago. Ito ay hindi kalituhan, hindi kaguluhan. Ito ay kawalang katiyakan. Tinutukoy ko yung panloob na pagbabago na nararamdaman niya kapag pumapasok ka sa isang kwarto, nagsasalita ng may intensyon at hindi pilit pinapatunayan ang kahit anong bagay tungkol sa sarili mo. Kapag tinitingnan, kanya at nare-realize niyang hindi kanya mabasa, hindi niya alam kung nasaan siya sa'yo. At yan ang lumilikha ng emosyonal na alon na hindi niya matakasan. Kita mo, maraming lalaki sobra namang halata. Kitang-kita lahat ang nararamdaman nila. Nagkokomplimento agad, nagte-text ng mabilis. Kailangan nilang magustuhan bago pa man sila nire-respeto. At dahil doon, nababasa sila ng mga babae sa loob ng ilang minuto. Alam na nila kung ano ang susunod. Walang tensyon, walang misteryo, walang polarity. Pero ang lalaking kalmado sa kanyang presensya, hindi nagmamadali, hindi naghahabol, hindi sobra ang paliwanag, siya ang lumilikha ng pakiramdam na hindi niya maipangalan. Hindi ito takot, hindi ito insekuridad. Ito yung banayad na tanong sa likod ng isip niya. Bakit gusto kong malaman ang iniisip niya? Doon nagsisimula ang emosyonal na tensyon. At ito ang totoo. Sinusubukan niya itong itago. Dinidistract niya ang sarili. Nag-scroll sa phone. Mabilis magsalita. Binabago ang usapan. Pero sinasabi ng kanyang katawan ang totoo. Lumalapit siya ng higit kaysa dati. Binabantayan ang mga reaksyon mo. Dumaragdag ang bagal niya nang hindi niya namamalayan dahil nasira mo ang emosyonal na autopilot niya. Pinadama mo sa kanya ang isang bagay na hindi niya planong maramdaman. At para sa mga babaeng sanay kontrolin ang usapan, ang mood, ang dynamics, ang emosyon na ito ay sumasalubong sa kanila nang hindi inaasahan. Kaya niya ito tinatago. Hindi dahil nanlilin lang siya, kundi dahil sa unang beses sa matagal na panahon, hindi siya ang nagmamaneho ng karanasan. At linawin ko, hindi ito nagmumula sa pagiging malupit, paghihintay o paglalaro ng laro.
Nagmumula ito sa pagkakaalam na hindi mo kailangang mag-entertain, magpahanga o maghabol para makalikha ng koneksyon. Kailangan mo lang maging nakaugat. Kapag ang lalaki ay nakaugat, kapag ang enerhiya niya ay hindi tumataas dahil sa papuri o hindi lumiliit dahil sa pagtanggi, wala nang magagawa ang babae kundi maramdaman ang sarili niya sa kanyang presensya. Iyan ang pagbabago. Iyan ang isang emosyon na hindi niya matatagong itago. Dahil ito ang hindi sinabi sa'yo, karamihan sa mga babae ay hindi nahuhulog sa nakikita nila sa lalaki. Nahuhulog sila sa nararamdaman nila tungkol sa sarili nila kapag kasama siya at kapag kalmado, consistent at nakatuon ang enerhiya mo, naiistorbo siya sa pinakamagandang paraan. Nagsisimula siyang magtanong, bakit gusto ko pa siya kahit wala siyang malakas na ginawa? Kahit hindi niya ipinakita ang mga card niya, kahit wala siyang nasabi ng higit pa sa ilang salita. Kasi ang kapangyarihan, hindi palaging nagsasalita. Minsan basta naroon lang siya at kapag tunay nararamdaman niya ito. Ngayon isama natin ang konting stoicism. Sabi ni Seneca, ang pinakamalakas na kapangyarihan ay kadalasan ang simpleng presensya. Hindi niya tinutukoy ang puwersa. Tinukoy niya ang pagiging kalmado, hindi nadidistract, hindi natitinag. At iyan ang eksaktong klase ng presensya na nagpapalabas ng emosyon na sinusubukan niyang supilin. Hindi dahil pinupukaw mo ang insekuridad niya kundi dahil inaalok mo ang isang bagay na hindi niya nakikita. Madalas ang lalaki na malinaw pero hindi sabik, present pero hindi pumipilit, bukas pero hindi nagpapanggap. Iyan ang nagpapaisip sa kanya. Iyan ang nagpapalit ng enerhiya niya. Iyan ang nagpapakilos sa kanya ng panloob kahit tahimik siya sa labas. Kaya kung nagkaroon ka ng sandali na napansin mong nag-iba ang ugali niya, naging tahimik siya, medyo bumagal, o tila nabigla sa katamaran mo, nakita mo yan, ang emosyon na hindi niya maitago. Hindi tungkol sa mga salita mo iyon. Tungkol iyon sa estado mo. At kung papasok ka na ngayon sa estado na iyon, hindi sa pagiging misteryoso, kundi sa pagtangging mag-react, isulat mo sa comments, ako ang may hawak ng katahimikan. Dahil ang lalaki na hindi na kailangang patunayan, ang sarili ang siyang nagpapakita ng lahat ng hindi nagsasalita. Pangalawa, bakit ang emosyonal na presensya ang tahimik niyang obsesyon? Hindi ito tungkol sa itsura mo. Hindi ito tungkol sa trabaho mo. Hindi ito tungkol sa alindog mo, sasakyan mo o dami ng libro na nabasa mo. Ang nakakapasok sa kanyang balat, ang hindi niya mapigilang mapansin kahit sinusubukan niyang balewalain, ay ang emosyonal na presensya mo. Maraming lalaki ang iniisip na ang atraksyon ay nabubuo sa pagsasalita, sa kilos, sa pagpapakita ng pagsisikap. Pero ang totoo, nararamdaman ng babae ang presensya mo bago pa niya marinig ang boses mo. At kapag ang enerhiya mo ay nagsasabing, narito ako, nakaugat ako, at hindi ako pilit na nagpapatunay ng kahit ano, mas malakas ito kaysa sa anumang salita. Kita mo, ang mga babae ay nabubuhay sa mundo ng emosyon. Palagi silang naghahanap ng mga senyales. Ang postura mo, tono mo, reaksyon mo, katahimikan mo, nakikinig sila sa mga banayad na palatandaan. At ang lalaking tunay na naroroon, hindi nadidistract, hindi natitinag, at mulat, ay nagiging magnetiko kahit hindi magsalita. Kasi ang emosyonal na presensya ay hindi tungkol sa tindi. Hindi ito tungkol sa pagtitig sa kaluluwa niya o pagpilit maging malalim. Ito ay tungkol sa pagiging naroroon ng buo, hindi nalulunod sa sariling isip, hindi nagpapanggap, basta naroroon, at magugulat ka kung gaano ito kadalang makita. Maraming lalaki, hindi talaga naroroon, inaantabay sila, nagre-react lang, nagpaplano kung ano ang sasabihin pagkatapos. Hinahanap ang pag-aproba niya at nararamdaman iyon ng mga babae kahit na akala mo'y tinatago mo. Pero ang lalaking hindi natitinag kapag nagiging emosyonal siya, hindi hinahabol ang mood niya, hindi naiinis sa katahimikan. Ang lalaking iyon ay parang bato sa gitna ng kaguluhan. At ang batong iyon, tanggapin man niya o hindi, ang eksaktong gusto niyang sandalan. Ganito kasi yan. Kapag emosyonal kang naroroon, nararamdaman niyang nakikita siya nang hindi kailangang magpanggap. Hindi niya kailangang kumilos sa isang partikular na paraan para makuha ang atensyon mo. Hindi niya kailangang hulaan kung anong bersyon mo ang lalabas,
Kasi ang enerhiya mo ay matatag, hindi natitinag, at ang katatagang iyon, ang katahimikan ang nagpaparamdam sa kanya ng kaligtasan, hindi sa pisikal na proteksyon, kalatagan na maging babae, kalatagan na humina, kalatagan na tigilan ang pagsubok kontrolin ang bawat sandali. Doon, bumababa ang kanyang depensa. Doon bumabagal ang kanyang boses. Doon siya nagsisimulang tumugon sa iyo nang may respeto sa halip na pagtutol. Kasi kapag emotional kang naroroon, hindi ka needy, hindi ka nandyan para patunayan ang sarili mo. Nandyan ka dahil pinili mo, hindi dahil kailangan mo. At iyon ang nagpapabago ng lahat. Ngayon, hindi ka na lang basta lalaking kausap niya. Isa kang espasyong pinapasukan niya, isang ritmo na inaayon niya, isang enerhiyang paulit-ulit niyang pinupuntahan kahit hindi niya alam kung bakit. Sige, palalimin pa natin. Ang presensya ay nangangahulugan na hindi ka na nakatuon sa magiging resulta. Hindi ka na nag-aalala kung ano ang iisipin niya. Hindi ka na umaayon sa emosyon niya. Nagiging aware ka lang sa mga iyon. At sa pagiging aware na iyon, nagiging emotional na salamin ka niya. Hindi ang kanyang emotional na puppet. Nakakaramdam siya ng kapanatagan, hindi dahil sinabi mo, kundi dahil hindi ka natumba nang naging malamig siya. Hindi mo siya hinabol nung umatras siya. Hindi mo pinuno ang katahimikan. Hinayaan mo siyang maging siya at nanatili kang ikaw. Ang kontras na ito ay malakas dahil karamihan sa mga lalaki ay sobra ang pagkilos o kaya naman ay umatras. Pinipilit nila ng sobra ang makipag-ugnayan o kaya naman ay bigla na lang mawawala. Pero ang emosyonal na presensya ay nasa gitna. Pinagmamasdan ito ng walang tensyon. Nakikinig ng hindi bigla na lang sumusugod. Hinahawakan ng sandali kahit gaano pa ito kabigat. At ang mga babae na adik dito dahil bihira ito, dahil totoo ito. Dahil sa mundong puno ng mga lalaking nagtatangka ng makuha ang isang bagay, ikaw ang lalaking puno na. At kapag puno ka, hindi mo hinahabol ang pag-ibig, ibinibigay mo ang katatagan. Balikan natin ang Stoicism. Sabi ni Epictetus, may dalawang tainga tayo at isang bibig upang makinig ng doble kaysa magsalita. Ang presensya ay pakikinig, hindi lang sa mga salita niya, kundi pati sa enerhiya niya. At kapag napansin niya na nakikita mo siya nang hindi nawawala ang sarili mo sa kanya, hindi niya ito nakakalimutan. Kaya, kung natututo kang huminto sa pag-react, pabagalin ang iyong kilos, hayaan siyang lumapit sa iyo habang nananatili kang nakatayo. Sa kung sino ka, itype mo ito sa mga komento. Pinipili ko ang presensya dahil ang lalaking hindi kailangang habulin ang emosyon niya ang siyang nakakabighani nang hindi kailangang magtaas ng boses. Numero 3, kung paano pinapagana ng pagkawala mo ang kanyang pangangailangan para sa pag-validate. Pahintulutan mo akong magtanong, nakaranas ka na bang tumahimik? Hindi dahil galit, hindi para maglaro ng isip, kundi para protektahan ang iyong kapayapaan at biglang nagsimula siyang maghanap sa iyo muli. Hindi iyon basta-basta, hindi iyon pagkakataon lang. Iyan ang kapangyarihan ng pagkawala. Alam mo, kapag palagi kang nandyan, palaging nagpapaliwanag, palaging nagtatanong, nagiging predictable ka. At ang pagiging predictable, para sa karamihan ng babae, unti-unting pumapatay sa kanilang kuryosidad. Pero kapag umatras ka ng totoo, hindi para lang magpanggap, nagsisimulang magtrabaho ng sobra ang utak niya. Hindi niya alam kung nasaan ka sa emosyonal na aspeto. Hindi niya alam kung ano ang iniisip mo. Hindi niya alam kung hawak mo pa ba ang atensyon niya. At ang kawalang katiyakan na iyon ang nagpapalit ng switch. Biglang nagiging mas malakas ang iyong katahimikan kaysa anumang mensahe. At kahit aminin niya o hindi, nagsisimula siyang maghangad ng sagot sa tanong na hindi niya alam na tinatanong niya, mahalaga pa ba ako sa kanya? Iyan ang sandali na ang pagkawala mo ay hindi lang basta napapansin, kundi umaalingaw-ngaw. Pero ito ang madalas na mali ng karamihan sa mga lalaki. Iniisip nila na ang pag-atras ay paraan para siya ang habulin. Ginagawa nila itong taktika sa paglikha ng distansya. Gumaganap silang malamig, umaasang makukuha ang atensyon niya. Hindi yan ang pinag-uusapan natin dito. Ang pinag-uusapan natin ay ang uri ng pagkawala na nanggagaling sa lalaking ganap ng nakatutok sa sarili na hindi
na nagpapanggap, na hindi sinusubukang ayusin ang hindi naman sira. Isang lalaking umaalis hindi para saktan siya, kundi para bumalik sa sarili niya. Ang pagkawala na iyon, ang malinis na paghiwalay mula sa pagiging needy, mula sa sobrang paliwanag, mula sa emosyonal na paghahabol, iyan ang nagdudulot ng tunay na pagbabago sa kanya dahil siya na ang nagiging walang katiyakan. Nagsisimula siyang magtanong kung mahalaga ka pa ba. At nakakatawang isipin, ang kawalang katiyakan na iyon ang nagpapaisip sa kanya tungkol sa halaga mo sa paraang hindi nagagawa ng presensya mo. Ganito ang dahilan, noong palagi kang available, may salamin siya sa harap niya, pero hindi talaga niya tinitingnan iyon. Masyado siyang abala sa pag-react, pagsubok, at pagpapalagay na palagi kang nandyan. Pero kapag nawala ang salamin, kapag nawala ang refleksyon, nagsisimula siyang magtanong ng mas malalim. At dito, siya nagsisimulang mag-scroll sa mga lumang mensahe mo. Dito siya napapahinto sa mga kwento mo ng sapat lang para mapansin mo. Dito nagsisimula ang mga aksidenteng texts o ang mga casual na likes o ang mga tanong na mukhang walang mali siya pero sinusubukang sukatin ang emosyonal mong estado. Dahil ito ang totoo. Karamihan sa mga babae ay hindi aaminin. Hindi lang nila gustong makuha ang atensyon mo. Gusto nilang malaman na may impluwensya pa rin sila sa'yo. At kapag tinigil mo ang pagbibigay sa kanila ng feedback loop na iyon, sisikapin nilang makuha ito muli. Dito pumapasok ang pangangailangan niya ng validation. Hindi dahil mababaw siya, hindi dahil manipulahin ka niya, kundi dahil tao siya. At ang pagkawala mo ang sumira sa ritmo na sanay siyang sumayaw. At dito nagmumula ang kapangyarihan mo. Hindi sa pagpaparusa sa kanya, hindi sa pagbaliwala sa kanya dahil sa ego, kundi sa pag-unawa na minsan ang katahimikan ang mas malakas magturo kaysa mga salita. Balikan natin ang Stoicism. Sabi ni Marcus Aurelius, may kapangyarihan ka sa iyong isip, hindi sa mga panlabas na pangyayari. Pagnilayan mo ito at makakakita ka ng lakas. Ang pagkawala mo ay hindi tungkol sa pagkontrol sa kilos niya. Ito ay tungkol sa pagtangging isuko ang kapayapaan mo para lang hawakan ng isang taong hindi karapat-dapat nito. At kapag pinili mo ito, mararamdaman niya ito. Maaaring hindi niya magustuhan pero rerespetuhin niya dahil hindi ka nagpapanggap na misteryoso. Tumigil ka lang sa pagbibigay ng enerhiya mo para lang malaman kung mahalaga ka pa. At nakakatawang isipin, iyon ang nagpapaisip sa kanya. Kaya kung narating mo na ang punto na hindi mo na kailangang ipaliwanag ang halaga mo, hindi na hinahabol ang kaliwanagan mula sa taong hindi kayang makipagtagpo sa presensya mo, i-drop mo ito sa mga komento. Pinipili ko ang distansya dahil ang lalaking umaalis ng hindi nangangailangan ng atensyon ang siya niyang pinakamatingkad na pinagmamasdan ng babae. Numero 4, ang masculine calm na nagpapahina sa kanya ng emosyonal. Kaya niyang magtaas ng boses, kaya niyang mag-roll ng mata, kaya niyang hamunin kagamit ang mga salita na nakasasakit o umatras sa katahimikan na nagtutulak sa iyo na habulin siya. Pero kapag hinarap mo lahat ng iyon ng may isang bagay, ang masculine calm, may bahagi sa loob niya ang nagsisimulang bumagsak hindi sa pagkatalo, hindi sa kahinaan, kundi sa pagsuko dahil ito ang totoo na hindi niya masabi ng malakas. Sanay ang karamihan sa mga babae na siya ang nangunguna sa emosyonal na tensyon. Sanay silang maging emosyonal na thermostat. Sila ang nagpapataas ng tensyon, sila ang umatras, sila ang kumokontrol sa ritmo ng palitan, at karamihan sa mga lalaki, sumusunod lang. Inayo ng enerhiya nila, nagre-react, nagdedepensa, nagpapaliwanag o nawawalan ng composure para lang ibalik siya sa lambing. Pero ang lalaking hindi sumusugod sa gulo, na hindi kailangang patunayan ang kahit ano sa gitna ng init ng emosyon, na nananatiling matatag kahit parang nagiging magulo ang usapan, siya ang tuluyang bumabali sa pattern niya. Dahil ngayon, hindi niya alam kung paano haharapin ang katahimikan mo. Hindi niya alam kung paano ka pahihirapan. Hindi niya alam kung paano ipihit ang usapan para siya ang may kontrol sa emosyon. At sa kalituhang iyon, siya'y lumalambot. Kasi ang ipinapakita mo sa kanya ay kakaiba. Hindi ka lang basta lalaking nakikinig.
Isa kang lalaking hindi kailangan ang mood niya para patibayin ang paninindigan mo. Kaya mong harapin ang apoy ng hindi nawawala sa sarili at iyon ang nagpaparamdam sa kanya ng mas malalim pa sa pag-akit. Pinaparamdam mo sa kanya ang kapanatagan. Hindi yung pang-ibabaw lang, kundi yung tipong kaya niyang alisin ang kanyang baluti. Kasi ito ang hindi maintindihan ng karamihan sa mga lalaki. Hindi bumubukas ang babae sa malakas na kumpiyansa. Bumubukas siya sa tahimik na katiyakan. Pinapalaya niya ang sarili sa paligid ng lalaking hindi nahuhulog sa bagyong emosyonal. Siya ay bumabagsak, hindi dahil nilupig mo siya, kundi dahil binigyan siya ng iyong kalmadong presensya ng permiso na itigil ang sobrang pagbabantay. At linawin natin, hindi ito pagiging pasibo. Hindi ka malamig. Hindi ka disconnected. Hindi ka lang basta available para sa emosyonal na gulo. Hindi ka sumusara. Tumatanggi ka lang na ibigay ang iyong enerhiya sa kahit anong bagay na magdadala sa iyo palabas ng integridad mo. At ang kalmadong, iyon ang self-control na yon, ang kawalan ng emosyonal na pag-asa, iyan ang nagpapalit sa kanya mula sa depensa tungo sa pagnanasa. Kasi ngayon, hindi ka na naglalaro ng parehong laro. Hindi mo sinusubukang ayusin ang emosyon niya. Hindi ka nananabik na maintindihan siya. Nakatayo ka ng matatag, nakabaon sa mga pagpapahalaga mo, nakaugat sa kapayapaan mo, at nararamdaman niya ito. Gamitin natin ito sa totoong sitwasyon. Maaring sumugod siya ng may init. Maaring subukan niya ang tono mo, ang hangganan mo, ang katahimikan mo. At kapag hindi ka nag-react, kapag nag-pause ka bago magsalita, kapag pinihit mo ang boses pababa sa halip na pataasin, ang kontrast na iyon ay nagpapasindak sa sistema niya nang hindi niya inaasahan. At naaalala niya ito dahil ngayon hindi ka lang basta lalaki. Isa kang presensya, isa kang espasyo, isa kang salamin na hindi gumagalaw. At kapag ang babae ay nakatagpo ng salamin na hindi gumagalaw, nagsisimula siyang makita ang sarili niya. Nagsisimula siyang magtiwala sa katahimikan. At ang tiwalang iyon ang nagiging pagsuko. Iangkla natin ito sa Stoicism. Sabi ni Epictetus, hindi ang nangyayari sa iyo ang mahalaga, kundi kung paano ka tumugon dito. Ang iyong kalmado ay isang anyo ng kapangyarihan, hindi dahil pinatahimik mo siya, kundi dahil pinatahimik mo muna ang sarili mo. Pinipigilan ka nitong kumilos dahil sa takot, pride, o insecurities. At kapag nakita niya na hindi ka natitinag, kahit ano pa ang bagyong emosyon na ihahagis niya, nagsisimula siyang makaramdam ng isang bagay na hindi niya kayang ipaliwanag sa isip. Respeto, kapanatagan, isang atraksyon papunta sa iyo na hindi na base sa pag-akit kundi sa pagsuko. Kaya kung pagod ka na sa pag-react sa gulo, pagod ka na sa pagpapataas ng boses, pagod ka na sa paghabol ng atensyon niya sa pamamagitan ng pagkawala ng iyong pagkatao, itype mo ito sa comments. Pinapangunahan. Kung ang kalmado, dahil ang lalaking hindi sumasabay sa emosyonal na digmaan, ang nananalo sa pamamagitan ng hindi pagsabak sa labanan. Numero 5. Kapag nararamdaman niyang hindi mo siya kailangan, siya ang yumuyuko. Maging tapat tayo, pare. Karamihan sa mga lalaki ay pinalaki na naniniwala na kapag mas marami kang ibinigay, mas mananatili siya. Na kapag napatunayan mo ang katapatan mo, ipinakita ang debosyon at ginawa siyang sentro ng mundo mo, saka pa niya makikita ang halaga. Mopi, pero ito ang totoong nangyayari. Sa sandaling maramdaman niyang mas kailangan mo siya kaysa kailangan ka niya, nagbabago ang dynamics at hindi para sa pabor mo. Ang pagiging needy ay nakakawala ng gana. Nagbibigay ito ng pressure sa kanya. Pinaparamdam mo sa kanya na siya ang may pananagutan sa emosyonal mong balanse. At sa kaibuturan, hindi iyan ang hinahanap niya. Ayaw niyang siya ang dahilan ng kapayapaan mo. Gusto niyang maramdaman na naaakit siya sa kapayapaan mo, kahit wala siya. Kapag naramdaman ng babae na emosyonal kang dependent sa kanya, may isang banayad na nababali. Hindi dahil walang puso siya, kundi dahil ang bigat ng pagiging pinanggagalingan mo ay hindi romantiko. Nakakapagod. Parang pressure na nakabalot sa pagmamahal. Pero kapag naramdaman niyang hindi niya kailangan siya, hindi sa malamig, detached, o dismissive na paraan,
kundi sa malalim at grounded na enerhiyang kumpleto ako kahit wala ka. May pagbabago sa loob niya. Nagsisimula siyang yumuko dahil ngayon, ang atensyon mo ay parang regalo, hindi pilit. Ang oras mo ay pinipili, hindi obligasyon. At ang presensya mo ay nagiging mahalaga dahil hindi na ito garantisado. Alam mo ang mga tao ay hinahabol ang mga bagay na hindi nila tiyak makuha. At kapag tumigil ka sa pagpapakita na palagi kang emosyonal na available, kapag tumigil kang punan, ang katahimikan ng panghihikayat. Kapag tumigil kang kailanganin ng reaksyon niya para patunayan ang halaga mo, nagiging misteryo ka ulit na gustong lutasin. Yan ang paradox. Kapag mas hindi mo siya kailangan, mas siya ang nagsisimulang mag-isip tungkol sa'yo. Hindi dahil naglalaro ka ng laro, kundi dahil ang pagiging self-sufficient mo ay nagiging magnetic. Numero 7. Bakit ang paggalang mo sa sarili ang paborito niyang anyo ng atraksyon? May kakaiba sa lalaking may respeto sa sarili na ibang level. Ang dating, hindi ito malakas, hindi ito dramatiko, hindi ito nakikita sa mga salita niya. Nakikita ito sa mga bagay na ayaw niyang tiisin. Alam mo, karamihan sa mga lalaki ay tinuruan na maging palakaibigan, sabihin ang tamang bagay, pasayahin siya. Huwag guluhin ang bangka. Pero ito ang nangyayari kapag ginamit mo ng matagal ang ganitong paraan. Nagsisimula siyang huminto sa paggalang sa'yo, kahit gusto ka pa rin niya. Kasi sa kaibuturan, hindi naakit ang babae sa lalaking palaging sang-ayon lang. Naakit siya sa lalaking may hangganan at pinananatili ito. At ang hangganan na iyon ang pagtanggi na ipagkanulo ang sarili para lang mapalapit sa kanya. Iyan ang natatandaan niya, iyan ang nararamdaman niya, iyan ang nagpapahinto sa kanya at nagpapaisip, sino ba itong lalaking hindi ko makontrol? Diretso tayo, ang paggalang sa sarili ay hindi tungkol sa ego, hindi ito tungkol sa kayabangan. Ito ay tungkol sa halaga, ang halagang ibinibigay mo sa oras mo, kapayapaan mo, enerhiya mo. Kapag naramdaman niya ito ng totoo, nagbabago ang lahat kasi hindi ka na natatakot umalis. Hindi ka na natatakot magsabi ng hindi. Hindi ka na natatakot, hindi maintindihan basta mananatili kang tapat sa sarili mo. At ang lalaking ganito, hindi siya naghahabol, hindi siya nakikiusap. Hindi niya kinokompromiso ang pamantayan niya para lang sa atensyon. Iyan ay bihira at iyan ay magnetiko. Mas lalo pa itong lumalalim. Maraming lalaki ang iniisip na ang atraksyon ay tungkol sa performance, maging interesting, maging nakakatawa, maging matagumpay. Pero kapag lahat ng iyan ay galing sa hangaring mapili, nagiging palabas-labas lang ito. Wala itong lalim. Pero kapag ang mga kilos mo ay mula sa paggalang sa sarili, kapag hindi ka na bumabaluktot para tanggapin, nagiging kaakit-akit ka ng hindi mo sinasadya. Doon niya napapansin ang katahimikan mo. Doon niya nirerespetuhan ang mga hangganan mo. Doon niya sinisimulang pagdudahan ang mga kilos niya sa paligid mo. Hindi dahil pinarusahan mo siya, hindi dahil pinagsisihan mo siya, pero dahil ang paggalang mo sa sarili ang nagpatunay na hindi ka ordinaryong lalaki, hindi ka naglalaro ng laro niya, nilalaro mo ang sayo. At ang larong iyon ay nakabase sa kapayapaan, integridad, at hindi pangangailangan na maintindihan para manatiling makapangyarihan. Ano ba ang itsura nito sa totoong buhay? Ganito, lumalayo ka kapag dinidiskrimina ka niya nang walang babala. Hindi ka sumasagot sa text kapag off ang energy, hindi dahil sa ego kundi dahil sa kalinawan. Sinasabi mo, hindi ako okay dito nang hindi kailangang ipaliwanag ng maraming beses. At heto ang paradox. Kapag mas nirerespeto mo ang sarili mo, mas napapaisip siya kung paano ka tratuhin. Kapag mas pinaninindigan mo ang pamantayan mo, mas gusto niyang sundin ito. Kapag mas pinipili mo ang sarili mo, mas naakit siya ulit sa'yo. Kasi iyan ang klase ng lalaki na hindi niya mahulaan, hindi niya makontrol, at iyan ang klase ng lalaki na hindi niya maiwasang hangaan kahit na magkunwari. Siyang iba, iangkla natin ito sa Stoicism. Sabi ni Marcus Aurelius, huwag nang sayangin ang oras sa pagtatalo kung ano ang dapat gawin ng isang mabuting tao. Maging isa ka na, iyan ang code, huwag ipaliwanag ang halaga mo. Huwag ipagtanggol ang mga hangganan mo. Maging lalaki ka na, nirerespeto ang sarili kahit na masaktan ang koneksyon. Kasi ganito,
Kapag handa kang mawala siya kaysa mawala ang sarili mo, nararamdaman niya ito. At kahit na umalis siya, daladala niya ang alaala ng lalaking matatag. Hindi dahil matigas siya, kundi dahil siya ay soberano. Kaya kung pagod ka ng mag-over-explain, mag-overgive, at mag-overreach para lang mapanatili ang isang tao, kung handa ka nang hayaan ang pamantayan mo ang magsalita, nang mas malakas kaysa salita mo, i-type mo sa comments, pinipili ko ang sarili ko. Dahil ang lalaking nirerespeto ang sarili, ay siya ang pinaka-nirerespeto niya, kahit na kailangang mawala siya para makita iyon. Numero 8, kapag nakita niyang kaya mong lumayo, nagbabago ang lahat. May sandali sa bawat relasyon, romantiko man, komplikado, o di pa malinaw kung kailan tahimik na nagbabago ang lahat. Hindi ito nangyayari kapag sinabi mo ang tamang bagay. Hindi ito nangyayari kapag nakuha mo siya. Ito ay nangyayari kapag tinitigan ka niya at napagtanto niyang kaya mong umalis at talagang gagawin mo. Ang sandaling iyon ang nagpapabago ng buong laro. Kasi hanggang noon, marahil akala niya ay unconditional ang katapatan mo. Naniniwala siyang kahit ano pa ang gawin niya, palagi kang naroroon, palagi kang tatawag, palagi kang magtatagal. At ang totoo, karamihan sa mga lalaki ay ganito. Nagpipilit ng sobra. Umaasang may mangyayari. Palaging available. At ang laging pagiging available ay nagbibigay sa kanya ng isang bagay na hindi niya namamalayan na inaasahan niya, control. Pero kapag naabot mo ang tahimik na hangganan kung saan mas mahalaga ang kapayapaan kaysa sa atensyon, nararamdaman niya iyon. Hindi mo ito kailangan ipahayag. Hindi mo kailangang sabihin, tapos na ako. Hindi mo kailangang magbanta na aalis ka. Tigil ka na lang sa paghahabol. Tigil ka na sa paliwanag. Tigil ka na sa pag-ikot-ikot sa kanyang reaksyon. At bigla nagbabago ang enerhiya niya dahil ang ginawa mo nang hindi nagsasalita ng isang dramatikong salita ay nireclaim mo ang kapangyarihan mo. Pinapaalala mo sa kanya nang walang galit na ang buhay mo ay patuloy kahit wala ang kanyang pag-apruba. At iyon ang nagpapakaba sa kanya. Hindi dahil gusto kanyang kontrolin, kundi dahil sa isang bahagi ng isip niya, inaasahan niyang maghihintay ka, mangangailangan at kapit pa. Pero ngayon binitiwan mo na, hindi para turuan siya ng leksyon, kundi dahil sa huli, natutunan mo na ang sa sarili mo. Hindi mo pinipili ang distansya para gumawa ng tensyon. Pinipili mo ang respeto sa sarili kaysa kalituhan. At ang pagpipili ang iyon, ang tahimik at huling desisyon na iyon ang siyang nagbabago ng dynamics. Dahil ngayon, ganito ang nakikita niya. Hindi ka natatakot mawala siya. At ang lalaking hindi natatakot mawala ay siya ang lalaking magsisimulang katakutan niyang mawala. Doon naglalaho ang power imbalance. Doon bumabalik ang tunay na polarity. Hindi ka na naghahabol ng koneksyon. Ikaw na ang standard, ang gravity, ang lalaking hindi na kailangang isara ang loop. Dahil sarado na ang pinto at hayaan mong linawin ko, gumagana lang ito kapag totoo ito. Kapag tunay mong binitiwan ang attachment. Kapag ang kapayapaan mo ay hindi nakasalalay sa kanyang sagot. Hindi ito taktika, ito ay estado ng pagkatao. Isang estado na nabuo mula sa pagkaunawa na mas pipiliin mong maglakad mag-isa sa katotohanan kaysa manatili sa isang bagay na sinasakripisyo ang halaga mo. Ngayon, siya ang kailangang umupo sa echo sa espasyong dating pinupuno mo. At marahil, sa unang pagkakataon, mapagtatanto niya na hindi ka lang isa pang lalaki na umaasang mapipili. Ikaw ang lalaking pinili ang sarili mo na muna. Ibalik natin ito sa Stoicism. Sabi ni Epictetus, ang kalayaan ang tanging tunay na layunin sa buhay. At ang pinakamalalim na kalayaan ay ang emosyonal na pag-detach sa mga bagay na hindi na nakakatulong sa paglago mo. Hindi ka aalis ng may galit. Umalis ka ng may kalinawan. Hindi mo sinasarado ang pinto para parusahan siya. Sinarado mo ito dahil ang pagbubukas nito ay mas nagastos kaysa naibigay. At ang enerhiya ng katahimikan, ng tahimik na pag-alis, ng pag-move forward ng walang ingay, yan ang nananatili. Yan ang muling inaayos ng isip niya sa pagtingin sa'yo. Kaya kung nasa puntong iyon ka na ngayon, kung ang katahimikan mo ay hindi taktika kundi deklarasyon, kung ang distansya mo ay hindi galit kundi kapayapaan, kung ang kakayahan mong umalis ay hindi emosyon kundi prinsipyo, i-type mo sa comments,
Lakasan ko ang hakbang ko dahil ang lalaking kayang lumayo nang hindi lumilingon ay hindi na kailangang manghuli muli. Numero 9, ang isang bagay na hindi niya inamin pero siya ang nagpapasuko sa kanya. Sasabihin niya gusto niya ng komunikasyon. Sasabihin niya mahalaga sa kanya ang pagiging bukas. Mag-uusap siya tungkol sa emotional connection, malalalim na pag-uusap at kahalagahan ng pagiging totoo. At totoo iyon. Pero may isang bagay na hindi niya sasabihin ng malakas. Isang bagay na tahimik na nangingibabaw sa lahat ng gusto niya sa lalaki. At iyon ay kusang sumusuko siya kapag nararamdaman niya ang di matitinag mong katiyakan, hindi kontrol, hindi dominasyon, hindi malakas na autoridad o alpha posturing, kundi katiyakan. Ang malalim na kalmadong hindi nagbabago, hindi nagdududa na nagsasabing, alam ko kung sino ako. Alam ko ang pinahahalagahan ko at hindi ako bumabaluktot para sa pag-apruba. Alam mo, karamihan ng mga babae ay nabubuhay sa emosyon, nagbabago-bago. Ang mood parang panahon na walang katiyakan at kapag nakakita siya ng lalaking emosyonal din tulad niya, hindi siya makarelax. Hindi niya mapagkakatiwalaan na mamuno siya. Hindi niya sasabihin ito pero mararamdaman niya at magre-resist siya. Pero kapag nakatagpo siya ng lalaking grounded, hindi malamig, hindi matigas ang ulo, pero malinaw ang loob, may isang bagay na napapalma sa loob niya. Unti-unting nawawala ang mga laban, pagpapanggap at pagsusulit, hindi dahil pinilit mo siyang sumuko, kundi dahil ginawa mong ligtas para sa kanya na bitawan ang kontrol. Iyan ang tunay na polarity. Ang tiyak na lalaking may kalmadong puso ang nagbibigay daan para sa pagsuko ng babae. Pero hindi ito tungkol sa puwersa. Tungkol ito sa enerhiya. Ito ay pagiging nakaugnay sa sarili mong mga halaga, direksyon at kapayapaan nang hindi siya kailangang kontrolin ang dynamics. Hindi na niya kailangang magmaneho. Hindi na niya kailangang questionin ang bawat desisyon mo. Hindi na niya kailangang punuin ng tensyon ang bawat sandali para maramdaman ang koneksyon. Dahil ngayon nararamdaman niya na nakabaon ka, kalmado at hindi matitinag. Iyan ang enerhiyang susundan niya. Iyan ang presensyang tatamuhin niya kahit hindi niya lubos maintindihan. Para sa totoong buhay, kapag hindi ka sigurado sa sarili, kapag laging umaayon sa mood niya, kapag pabago-bago ang hangganan mo tuwing sinusubok ka niya, hindi niya mapagkakatiwalaan ang frame mo. Hahanapin niya ng higit pang hamon. Tatanggal siya hindi dahil wala siyang interes kundi dahil hindi siya sigurado. Pero kapag nagsalita ka ng mas kaunti at tumayo ng mas matangkad, kapag hinawakan mo ang eye contact ng walang pag-aatubili, kapag sinabing hindi ng may kabaitan at sineryoso ng walang paghingi ng patawad, nararamdaman niya ito. At ang pakiramdam na iyon, yung hindi niya sasabihin, pero siya ang nagpapasuko sa kanya, maaaring una, susubukan niyang hamunin iyon. Susubukan niyang tuklasin ang tono mo, ang limitasyon mo, ang katahimikan mo. Pero kalaunan ang kalmadong katiyakan mo ang babawas sa kanyang pagtutol dahil napagtatanto niyang wala siyang laban, hindi ka naglalaro, hindi ka nagpapa-impress, hindi ka natatakot na umalis siya. Isa kang lalaking hindi bumabagsak kapag pinipilit. Iangkla natin ito sa Stoicism. Sabi ni Marcus Aurelius, kung hindi tama, huwag gawin. Kung hindi totoo, huwag sabihin. Iyan ang maskulin na katiyakan. Hindi dogma, hindi ego, kundi tahimik na panloob na kompas. At kapag namuhay ka sa kompas na iyon, hindi para magpatawa kundi dahil iyon ang ikaw, nararamdaman niyang ligtas siyang ibaba ang gwardiya at ito ang susi. Ang pagsuko ay hindi pagsunod, ito ay pagtitiwala. Ito ay pagiging malambing. Ito ang pagbitiw sa laging pangangailangan na kontrolin. At ang tanging lalaking gagawin niya ito ay yung lalaking alam niyang hindi niya kailangang gawin iyon para sa kanya. Yung lalaking matatag na nakatayo kung ano siya, kahit wala ang pag-unawa niya. Kaya kung tumigil ka ng kumbinsihin siya, tumigil ng kontrolin ng emosyon niya, tumigil ng gustuhing magustuhan, at sa halip ay pinili mong maging tiyak sa sarili mo, i-type mo sa comments. Pinananatili ko ang frame ko dahil ang lalaking namumuno ng may kalmadong paninindigan ay hindi kailangang humingi ng pagsuko. Kusang nangyayari ito kapag binigyan niya siya ng higit na lakas kaysa sa salita para pagkatiwalaan. Numero 10.
Mastering the shift mula sa pagiging pinipili hanggang maging standard. Totoo ito. Maraming lalaki ang hindi napapansin hanggang maibalik ang puso nila ng tahimik. Sa buong buhay mo, tinuruan kang pumili, magmukhang karapat-dapat, magsabi ng tamang bagay, patunayan na worthy ka ng pagkakataon, ng oras niya, ng atensyon niya, ng pagmamahal niya. Siguro ginawa mo lahat yan. Dumating ka, nagbigay ka ng higit pa sa natanggap. Nag-adapt, nag-adjust at naghintay, at sa kabila niyan lumayo siya, nabusi siya, nawala ang interes. Hindi dahil hindi ka sapat, kundi dahil hindi mo ginawa ang shift, hindi mo itinigil ang paghahanap na mapili, at hindi mo sinimulang maging standard. Kapag naghihintay ka na mapili, ang buong mindset mo ay tungkol sa pag-aproba. Iniisip mo ng sobra ang bawat mensahe. Nagre-react ka sa mood niya. Isinusuko mo ang mga hangganan mo sa pag-asang makuha ang kanyang comfort. Pero ang lalaking naging standard, hindi siya naghihintay ng pag-aproba. Siya na ang pag-aproba. Hindi siya nag-aalala kung sapat siya dahil namumuhay siya na parang siya ay sapat na. Hindi siya sumusunod sa mundo niya dahil abala siya sa pagbuo ng sarili niyang mundo. Hindi siya naghahabol ng atensyon, nag-aakit siya ng alignment. Ang shift na ito ang nagpapabago ng lahat dahil ngayon, kailangang umangat siya para makasabay sa iyo. Ngayon, nag-uumpisa siyang magtanong kung sapat siya para sa iyo. Hindi dahil nagpapanggap kang mahirap abutin, kundi dahil tumigil kang gumaganap para sa mga taong hindi pa karapat-dapat sa iyong katotohanan. Dito nagsisimula ang tunay na kumpiyansa. Hindi sa malakas na yabang, hindi sa perfect na mga salita, kundi sa tahimik na pagkaunawa na puno ang buhay mo kahit wala siyang pagpili dito. Linawin ko, hindi ito pagiging walang pakialam, ito ay pagiging intentional. Hindi mo tinatanggihan ang koneksyon, pinipili mo lang kung saan may halaga. Hindi ka nagsasarado ng emosyon. Nagbubukas ka lang kung saan ligtas, iginagalang at mutwal. At ironiko, kapag nabuhay ka ng ganito, kapag inilakad mo ang sarili mo bilang lalaking hindi kailangang piliin, nagiging imposible kang makalimutan. Hindi ka na option. Ikaw ang metric. Ang paraan ng pagsasalita mo, ang paraan ng pagtitig mo ng diretsyo, ang paraan ng pagsabi ng hindi ng walang pag-aalinlangan, ang paraan ng pagngiti mo ng hindi naghahanap ng reaksyon. Lahat yan ay nagsasalita ng isang katotohanan. Hindi ka na nandito para patunayan ang kahit ano. Nandito ka para katawanin ang lahat ng inaakala mong kailangang ipagpaguran. Ibalik natin ito sa Stoicism. Sabi ni Epictetus, alamin muna kung sino ka at pagkatapos ay ayusin ang sarili mo ayon doon. Yan ang punto. Hindi ka na bumabaliw, hindi ka na umaabot. Hindi ka na nagsisikap maging yung version ng sarili mo na gusto niya. Ngayon, ikaw na ang version ng sarili mo na ikaw lang ang kailangan. Isang lalaking nagtatakda ng tono, isang lalaking nagtatakda ng standard. Isang lalaking hindi na kailangang piliin dahil pinili na niya ang sarili niya. Kaya kung naramdaman mo ang shift na yon, kung tapos ka nang maglaro ng laro ng pag-aproba at handa ng lumakad bilang siya na matatandaan, niladalhin mo itong mantra sa puso mo. Ako ang standard. Hindi dahil malakas kong sinabi ito, kundi dahil tahimik ko itong isinabuhay. O kapatid, kung narating mo ito, may sinasabi na ito tungkol sa iyo. Sinasabi nito na hindi ka nandito para lang kumuha ng tips o maglaro ng taktika. Nandito ka dahil sa kaibuturan ng puso mo. Pagod ka ng lumiit. Pagod ka ng maghintay na maging sapat. Pagod ka ng pumasok sa mga frame na hindi kailanman ginawa para sa lakas mo. Nandito ka dahil handa ka ng mag-shift. Mula sa paghahanap hanggang pagpili. Mula sa pagpapakita hanggang sa pagkilala. Mula sa pagiging option hanggang sa pagiging siya na matatandaan nila. Lahat ng pinag-usapan natin ngayon. Hindi ito tungkol sa pagkontrol sa babae. Hindi ito tungkol sa pagiging emotionally unavailable o manipulahin. Ito ay tungkol sa pag-reclaim ng kapangyarihan mo. Ang tahimik, kalmado, at hindi matitinag na kapangyarihan na nanggagaling sa pamumuhay na may standards at pagtitiwala rito. Iyan ang itinuturo ng Stoicism, hindi pag-detach sa emosyon, kundi disiplina sa loob nito. Hindi pagiging malamig, kundi pagiging malinaw, hindi pagiging walang puso,
kundi pagiging buom kasama o wala siya. Kaya kung ang video na ito ay nagbigay sa iyo ng kalinawan, kung pinaalala nito kung sino ka talaga, gawin mo ito para sa sarili mo. Mag-subscribe ka sa channel. Hindi lang para sa dagdag na content, para manatili kang konektado sa mindset na ito, sa enerhiyang ito, sa brotherhood ng mga lalaking tumatanggi na bumaba ang standards. At kung may tumagos sa puso mo, i-type mo. Huwag lang manood, ideklara mo. Gawin mo itong higit pa sa isang video. Gawin mo itong reset. Salamat sa panonood. Salamat sa pagpili sa sarili mo ngayon. Salamat sa paggawa ng tahimik na trabaho na iniiwasan ng karamihan. Kita-kits tayo sa susunod, parehong enerhiya, parehong katotohanan. Alagaan mo ang kapayapaan mo hanggang bukas.